Iloilo City sa bilog nga Western Visayas sa Panay. Kaya di ang mga natukod na niya halimbawa mga old buildings naton, hindi mo na naiya hindi mo na naiya maguba liwat kag tukodon. Ang iban mga old buildings naton diri ara pa, pero sa mga bag-o way ta kabalo nga ang moderno nga teknolohiya subong sanyog ang pagtukod sa mga infrastructure naton. Halimbawa lang buildings lang gani sang una siling nila hindi pwede ka patukod sa mga 10-story building di sa Iloilo City purta nawabla subong ibot ka lang nga daw nagdubli-dubli pa nagtatlo ka patong nag times 2 times 3 pang kataason sang aton siniya nga mga buildings ang ginapatukod diri. Pero sa pag-put up o kung pag-construct sang sina nga mga infrastructure, not only buildings, no, tanan mga infrastructure naton nga ginagamit sa aton pumuluyo, dapat nga ipasiguro ina nga resilient kag makastand sa mga challenges, no, linog, bagyo, tanan nga mga consideration, pag-consider sang specialization sa mga tawo nga naga-inspect. Hindi pwede nga kung ang aton nga mga building code wala ginapang sunod, nakasubong sinabla. Idamo daan sa mga major infrastructure nga ginaplanuhan nga ipatukod diri sa aton, knowing nga naga-improve ang economic activities diri sa may syudad sang Iloilo, sa bilog nga Western Visayas. Ang mga LGUs mayara gid sang papel, mayara gid sang responsibilidad sa pagpasiguro ang mga nagaput up sang infrastructure dira safe, no, kag naga-follow sa standard. Damo nang katuyuan sa sining infrastructure forum kahapon naging patigayon si adto dito kagapon si Aklan Governor Jose Enrique Miraflores nga among nagapungko subong bilang RDC 6 chairperson. Damo kasang matun-an, no, tiadto dito kahapon ang mga opisyal sang Association of Structural Engineers of the Philippines, ang aton sining Integrated Institute of Electrical Engineers kag iban pa nga mga chapter mga engineers naton kay sila ning naga-build mo, nagapatukod sang aton sining mga infrastructure. Halimbawa, ehemplo gid ining aton nga ungka flyover sa una, no? Tungod sa sina nga mga insidente, may mga adjustment, may mga learned lessons na i-improve ang consultation, ang pagkandak sang tanan nga mga test para nga hindi na masulit pa kag mapasiguro nga ang structure mapag-on, hindi mag-cause ang possible nga pagguho o kung damage kag kun ano pa tini kabay pa nga ma-enhance ini, ma-improve ini para sa future naton nga mga construction sa mga major infrastructure diri sa Western Visayas. Sa pihak nga bahin, good news sa syudad sang Iloilo, ang Tansa Cemetery isa sa pinakadako nga patio diri sa may Iloilo City na talana nga i-repair. Nagkayuhon sa aton siniya nga Iloilo City Government. May pondo na nga gin-allocate ang Iloilo City Government para sa rehabilitation and improvement sang Tansa Public Cemetery. Bakun ka bisita kamo dati nga ala kamo nga masiling ka siguro nga ang aton nga mga hotel kag kondo ga high-rise man ang mga building na to. Nadirakitan mo. Sos daw na anom lang 6-5 tubtob pito kasampaw sang pansyon. Berte mo. Portik taas tikis akon magulan tudo ga karumpag. Ang iban dira nagakawasag ang ilang nga mga patio. Ang unod da nga mga lungon kag mga kalabira sa mga minatay nagalalapta kay tungod nga hindi mapag-on nagkalarusdak. Isubong ang aton nga city government ipakayo ini. Sa tugan ko ga panalaytay kung mamo sa akon nga tunay. Ipabatay naton dira ang pahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa sining natalana nga pagkayo sa phase 1 sang Tansa Public Cemetery para nga daw maaros-aros man dang itsura dira about pagsulod kada kis tingala ka nga bilwa ng mga pansyon da kag nagkalarumpag na. Kaya mo na gani tag 6 kasampaw, tag 7 kasampaw. Mahina ang pundasyon. Si Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa iya sini nga pagpahayag sa natalana nga pagkayo, no, sang sining Tansa Public Cemetery.
na gani ang aton nga part sang aton nga program, no? Womb to tomb. Ang mga kabataan gina-make sure naton nga maatipanon naton halin pag lapsag pa lang. Gina-make sure naton nahatag tanan nga mga immunization through our city health office, and ang sa tomb naman nga hasta sa ulihi may ara man kita programa. We have started last year mga free gin-upgrade na to ng aton nga free nga mga caskets, no, or coffins, and this year hatagan pa gid naton budget na 5 million kay gusto naton dugangan ang number of niches, no, ang knit zone ang ginatawag naton sa aton nga tansa cemetery, kay walan man naton ang iban hindi nakapreparar para sa ilang last nga sahamtangan. Amo na nga ang aton nga Iloilo City Government ginpanumdum gid naton, no, nga katuwang naton sila nga may ara sila kadtuan, may ara kita nga ginapreparar para sa ila kayang iniya nga administrasyon at ipanon gid ang tanan. For phase 1, Mayor, pila ka apartheid type ang ma-reach natin sina? Would that be? Ang ina nga 2-story ina, no? Hindi lang ko sure kung pila. I think more than 200 ang aton nga gina-identify subong, para mas madamo pagid kita nga mabuligan nga mga Ilonggo, and hindi lang da sa tansang aton nga goal. Ang next is sa Haro naton nga public cemetery, and ginalantaw pagid naton, no. Ang isa ko nga nakita mas gusto sang pamilya nga ang ilang yung resting place malapit man sa pamilya. So we're considering of looking for some areas nga hindi lang sa current nga tansa naton kag Haro, but butangan naton maybe sa Revelo, La Paz, kag sa iban pagid, para masigurado naton nga ang final resting place ang aton nga mga utod malapit man sa ilang mga pamilya. Ang aton tanan nga public cemetery all over Iloilo City i-rehabilitate naton para mas madamo pagid available para sa aton mga pumluyo kag para mas malapit para sa ilang pamilya. Nabatian si Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa natalana kag plano sang Iloilo City Government kapag rehab pagkayo sang mga sementeryo naton, partikular in tan sa public cemetery kaya muning nauna budgetan, no? From womb to tomb program sang Iloilo City Government, kung ano ka concern kita sa mga bagong bunag nga bata, sa mga nagabusong nga mga iloy, Hindi mga programa naton sa health sang tagsa ka pamilya, ti dapat ang mga programa para mapasiguro man nga ti sa katapusan nga pagpahuway sang pila naton ka mga kauturan, maayo man ang ila sini nga kahimtangan sa mga patio naton. Isa sa problema ginayan tama kagutok sang pahamtangan, no? Ang lulubngan ang isa sa mga concern man kay tinagadamo tawo naman di sa Iloilo City. Tikon ang area medyo limited, okay lang na kung you are capable to spend sang imo sinabi nga pondo o kung kwarta, kaya dito ka sa private cemetery kay damo to ya lugar. Pero sa mga kauturan naton nga medyo kubos man, katulo ang siyempre makadto ginaslas public cemetery naton ti ang sitwasyon dira overcrowded na gid kag daw tama na gid ka gutok titag pilanak sampaw. unay. Ang budlay man lang sa sampawana ibalik na ni sa infra, no, do parehas man sa infra forum. Karon kun patungan mo na ang patio pila ka sampaw, Sa ang pundasyon sa dalom niya mahina kag may kabilya kag hindi siya designed para sa pila ka sampaw nga patio. ana Matendensi marusdak, marumpag kay may mga environmental factors gani kita nga ginahambal kung magtingulan, ginagawa buang ulan, nagahina man ang pundasyon, nagabugat ang karga sini, no?
ang kabug-aton niya, amo na nga sa nagligad, damo kita mga photos dira nagakalaroyang mo. Unay. Pag-abot sang sang November 1, tingalang iban nga dala kandila, gadala sang bulak kay mabisita sa ila sini nga mga himata. Hindi na nila matultulan kay puro narumpag. Agutan ng Kung may linog pangadaan, isa man nakafaktor nga ang pundasyon sang pansyon nagakaruyang man. imo kagayo. Maayo gid ni nga programa sa aton sini nga Iloilo City Government kag in preparation man sa sa undas. Mas maayo guro kung masuguran gid man ini. Gali-gali na. Mapapag-on ini by November sa pagbisita sang mga himata sa ila sini nga mga nauna na nagtaliwan nga pamilya. Siguro may improvement na kita nga makita. Ay, pangabuhita, matawhay. Amo ni ang kanami gid sini kagapon sang forum ning infrastructure forum mo ma-apply gid naton ini sa aton sini iyang bisan sa aton lang sa adlaw-adlaw nga pagpangabuhi kung may mga project may mga pagatukuron ka nga proyekto infrastructure i-consider mo gid permi ang maayo nga pundasyon, hindi poor construction, pag-consider sa mga materials, kag mga hazard, mga posibilidad sang hazard, Ala por sila. environmental hazard, electrical, kag kung ano pa nga mga consideration bago ka mag-put up sang isa ka infrastructure. I-consider mo gina balahaan bala ang area, damo ulan, mahumok ang duta. Dapat masunod ina nga mga elements kay kinahanglanon ina hindi pwede nga you are aftering for the design, structure kanami tanawunaw, colorful, itong pundasyon ni gali ba o kagagmay sang kabilya. Dali-dali lang. Amo na dapat i-consider gid ina. Importante mapag-on bisan hinay-hinay lang long term ang gina-look up mo bala nga mapasiguro nga mapag-on ang pundasyon sang isa ka infrastructure kag amo mo na sa patio sa plano nga rehabilitation sa aton sini nga mga public cemetery kag pagpangita pagid sang lugar siguro nga at least sa ulihi may dugang pagid may mga extra pagid nga spaces nga pwede para sa aton sini mga kauturan nga kinahanglan sang lulubngan Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time alas 8:59 na sa pagpangalagad sang programa Iloilo Morning ang iban nga mga balita. Bantayan na lang sa aton siniyang Facebook page sa Radyo Pilipinas Iloilo. Ang lawa. Especially sa mga update subong sa nagapadayon nga impeachment trial kay nagturo temprano subong aton nga Senado ang impeachment. Sa Una daw medyo kagabihan subong daw early na sila patigayon sang hearing. So ang iban nga mga updates sa Facebook page na lang naton tutukan sa Radyo Pilipinas Iloilo. Wala na kita tiyempo diri sa aton sini nga programa. Ako nagid lamang inyo alagad kada agad Jinel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.